Akala ko dati na ang ikinukwento ng mga matatanda na tungkol sa mga nilalang sa dilim ay panakot lamang sa mga batang makukulit at batang layas sa bahay. Hindi ko inaasahan na makikita ko sila ng dalawa kong mga mata. 24 na taong gulang pa lang ako noong nangyari ang karanasan kong ito. Kaming magkakapatid na lang ang magkakasama dito sa munti naming bahay. Tanging ako ang nagsisilbing nanay at tatay sa 3 kong nakababatang kapatid. Wala na kasi kaming magulang. Namatay ang nanay ko noong ipinanganak niya ang bunso kong kapatid at ang tatay ko naman ay pumanaw mga ilang buwan noong mga panahon na iyon dahil sa komplikasyon sa baga. May naiwang lupain ang yumao kong magulang. Tinataniman ito ng mga iba't ibang gulay at itinitinda sa bayan. Yun lang ang tangi naming pinagkukunan ng panggastos sa araw-araw. Pero noong namatay ang tatay namin ay wala nang nagtatanim ng gulay sa lupain namin dahil sa wala kaming pambili ng mga pamunla at abono na gagamitin. Nauubos na din ang konting naipon ng tatay kaya napagdesisyonan ko na humanap ng trabaho. Kahit anong trabaho tatanggapin ko kasi hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Lumakad na ako para maghanap ng trabaho. Madami din akong napagtanungan hanggang sa napunta ako dito sa isang liblib na lugar. Hindi ako masyadong pamilyar sa lugar na ito. Siguro dahil hindi rin ako layas sa bahay. Kinausap ko yung taong namamahala doon. Sinabi ko na naghahanap ako ng trabaho, kahit anong trabaho. Pumayag naman ang taong nakausap ko at sinabing, "Sige, tanggap ko na. Sakto, nangangailangan din kami ng katulong dito. Makakapagsimula ka na ngayon. Si Celso na lang ang bahala sa'yo." Isa itong imbakan ng mga kawayan kung saan kumukuha sa gubat ng kawayan at pinuputol upang umakma sa tamang sukat na kailangan sa bawat order. Kung kinakailangan ay kakayasan ang mga kawayan upang maging makinis ang mga ito. Ipinaliwanag din ni Celso ang mga bagay na aking gagawin. Simple lang ang naging trabaho ko dito. Yun ay ang magsukat at magkayas ng kawayan. Samantalang si Celso naman at isa pa nitong kasama ang kumukuha ng kawayan sa gubat. May kalayuan din ang pinagkukunan nila ng kawayan. Doon lang kasi sila nakakakuha ng mga magagandang klase ng kawayan. Kaya ilang araw din sila na wala dito sa imbakan. Kapag umaalis sila ay may baon silang mga gamit at pagkain kapag inaabot sila ng gabi. Mahigpit na bilin sa akin ng amo ko na sa lugar daw na ito ay huwag na huwag daw akong lalabas kapag gabi. Natanong ko na, "Bakit po? Uuwi po ako sa bahay namin dahil wala pong kasama ang mga kapatid ko." Sinabi ng amo ko na masyado daw madilim sa daan at baka kung mapaano daw ako. Dito na lang daw ako magpalipas ng gabi. Para bang may ibang itinatago ito sa akin na hindi ko dapat malaman. Dahil sa sinabi ng amo ko ay pumayag na din ako. Bago ako umalis sa amin ay nagbilin ako sa aking kapatid na siya na muna ang bahala sa mga kapatid niya habang wala ako. Kaya alam na nito ang kanyang gagawin. Naging maayos naman ang ilang linggo kong pagtatrabaho sa imbakan na yon. Hanggang sa isang araw ay nakasalubong ko ang amo ko na duguan ng suot na damit. May mga ilang sugat din ito sa katawan at nung tinanong ko ito ay hindi man lang ako pinansin. Tinanong ko sina Celso kung ano ba ang nangyari. Pero ganoon din sila. Hindi nila ako pinansin kaya napaisip naman ako kung bakit ganoon ang ikinikilos nila. Para bang may inililihim sila sa akin. Lumipas pa ang mga araw at para bang napapansin ko na may nag-iiba sa paligid ko. May mga nakikita akong mga hayop na patay sa hindi kalayuan pero ang ipinagtataka ko ay ang pagkamatay nila na para bang sinadya. Wakwak ang tiyan, simot ang mga lamang loob. Para bang isang halimaw ang gumawa ng ganito. Bigla namang dumating si Celso at sinabing normal lang daw ito dito. Napaisip naman ako na para bang normal lang sa kanila ang mga ito.
Kinagabihan, mga pasado 10:00 ng gabi, habang inililigpit ko ang mga pinagkayasan ng kawayan, ay may napakinggan akong huni na kung ano man. Nang silipin ko ito, sa butas ng pader ay biglang lumabas sa kwarto si Celso at sinabing, Ano ginagawa mo dyan? Gabi na, pumasok ka na sa loob. yung pagkatitig nito sa pader ay mistulabang parang tumatagos ang paningin nito. Pagkatapos ay ipinagpalit ako ni Celso ng kanyang damit at nilahidan ako ng isang likidong parang langis. Hindi pa din mawala-wala sa isip ko kung bakit sila ganoon. Bakit ayaw nila akong palabasin ng gabi at bakit ganoon sila kung makaprotekta sa akin. Kaya napagdesisyonan ko na bukas ng gabi ay susubukan kong lumabas upang matignan kung ano ba iyon. Kung ano ba ang tinatago nila sa akin at para na din mawala ang aking pagdududa. 9:00 ng gabi, habang tulog na ang mga kasamahan ko dahil sa pagod ay doon ako sumimple palabas ng kwarto. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan at nang sandaling nakalabas ako ay para bang may naramdaman akong may mga matang nakatingin sa akin. Kahit natatakot ay naglalakad-lakad ako papunta sa bodega. Ilang minuto lang ay may napakinggan akong para bang may huni ng galit na hayop sa hindi kalayuan. Maya-maya ay may biglang lumabas sa likudan ng bodega. Nagulat ako sa nakita ko. Isang aswang ang nagpakita sa harapan ko at nang akmang susugudin ako nito ay napatakbo ako. Pero sa pagmamadali ko ay nadapa ako dahil na din sa takot. Hindi ko akalain na totoo pala sila. Nang sandaling malapit na ang aswang sa akin ay napapaiyak na ako dahil hindi ko pa gustong mamatay. Gusto ko pang makasama ang aking mga kapatid. Nang akmang kakagatin na ako ng aswang ay bigla namang sumulpot si Celso at sinaksak ang aswang gamit ang isang tansong punyal. Nagsilabasan din ang aking amo at may dala din ang mga ito na sandata. Umatungal ng malakas ang aswang at silang lahat ay panandali ang nabingi. Nakawala naman ang aswang nang lumabas din ang mga kasama nito. Itinutok naman ni Celso ang kanyang tansong punyal sa aswang. Para bang natakot ang aswang sa punyal na hawak ni Celso at dahan-dahang umatras. Pumasok na silang lahat sa loob ng bodega at ipinaliwanag ng amo ang lahat. Sinabi ng amo na, Ikaw ang kailangan ng mga aswang na yun. Noong una ay nag-aalangan akong tanggapin ka para magtrabaho dito dahil punterya ng mga aswang ang mga dayo na napapadpad sa gubat na ito. Ilang linggo nang may umaaligid sa bodega. Hindi lang ito makapasok sa loob at magawa ang gusto nila dahil binabantayan nito ni Celso. Agad namang napagtanto ni Marcos kung bakit may araw na nakikita niyang sugatan ang kanyang amo at kung bakit ayaw siyang palabasin tuwing gabi. Wika pa ni Celso na noong bata pa daw siya ay naligaw siya sa gubat na ito kung nasaan ang pugad ng mga aswang. Buti na lang daw ay dumating ang kanilang amo at siya ay iniligtas. Nagpapasalamat naman ako dahil nakaligtas ako sa kapahamakan. Ngayon ay malaki na ako at may sarili na ding pamilya. Ibinabahagi ko sa mga kabataan ang kwento tungkol sa aking naging karanasan sa aswang. Hindi pa din kami nagiging kampante kasi alam namin na umaaligid pa din ang mga aswang at humahanap ng kanilang mabibiktima.